we're back. Ito po ang frontliners at kasama natin ang isa sa mga frontliner ng DFA, ang kanila pong spokesperson, si Asek Raul Hernandez. Kaya gusto ko na dito umpisahan, sir, yung gusto nyo maiparinig sa mga tao na most of the time, hindi nababanggit about DFA sa kanyang kabuuan, nasakop pala ng inyong papel na ginagampanan sa ugnayang panglabas. Yes. Well, usually, no, pag pinag-uusapan yung DFA, narinig ninyo kami na talagang involved sa passporting at other consular services like authentication, yung mga red ribbon na yan, and kasama doon yung pagtulong sa mga OFWs kung mayroong repatriations sa mga lugar na kailangan natin iligtas yung ating mga kababayan. So that is the third pillar of our Philippine foreign policy, you know. So you're saying na mayroong iba-ibang pillars na tinatawag dito? Yes, and yes. Is it accurate to say that there are 3 pillars? Yes. So that's the one of the pillars is yun. One of the most important pillars of foreign policy, yung assistance to national promotion of the interest of Filipinos overseas and protection of their welfare in any part of the world, you know, where they are. Sa ganyan ba, wala ba kayong overlapping with OWA? Mayroon po, ano. In fact, yung aming coordination with DOLE, OWA, POA is very close. Is very close. Kasi we are serving the same people, but at the same time, mayroong kaming mga different mandates doon sa mga kababayan natin. Like for example, kung kailangan yung ma-secure yung kanilang recruitment at masiguro na tama yung kanilang pinupuntahan na mga trabaho, then we have POA there. Tapos kung kailangan naman ng tulong doon sa kanilang mga kalusugan, ano, or psychological make-up at pagkikipag-usap doon sa kanilang mga employers, nandoon yung OWA. Ano? Pero halimbawa, kung kailangan nila ng tulong kasi undocumented sila, nandoon naman yung DFA at kung ano-ano pang mga services na kailangan i-extend sa kanila kasi kami naman ang talagang nangangasiwa as far as bilateral relationship with that country is concerned. So yan, importante yung coordination para masilbihan at mabigyan ng serbisyo yung ating mga kababayan. And that is just one of the 3 pillars? Yes. And the other 2 are? The other 2 are yung political pillar, yung national security. At ito ay ang pangalaga ng ating pambansang seguridad, ano? At nakikita natin ito ngayon doon sa ating pagsulong or pagprotekta ng ating territorial integrity at yung ating soberenya doon sa West Philippine Sea. Na-highlight yung national security pillar doon sa West Philippine Sea. At lately, you know, ito ang pinag-uusapan. Even yesterday, ito ang pinag-uusapan kasi importante at mandato ng gobyerno at nandoon yan sa ating konstitusyon na kailangan itaguyod at protektahan natin yung ating territorial integrity and ating sovereignty. Pati na yung mga mangingisdang hindi makapangisda sa masinlok. Yes, yes. Kaya nga talagang hinihikayat natin yung China na respetuhin yung ating mga karapatan at jurisdiksyon at soberenya doon sa West Philippine Sea. Kasi malinaw naman doon sa international law, lalong-lalo na sa UN Convention on the Law of the Sea, na yung Baho de Masinloc, yung West Philippine Sea area is an integral part of the Philippine territory. Na ngayon ay pinapatigasan din naman ng kabila. Yes, so at kaya nga importante sa atin na naghain tayo ng kaso doon sa arbitral tribunal
para madesisyonan ito ng arbitral tribunal kung sino ang entitled, sino ang may karapatan sa mga lugar na ito na sinasakop na or gustong angkinin ng China doon sa South China Sea under the 9-line claim. Sa palagay ko naman, narinig na ng ating mga kababayan kung ano yung 9-line claim ng China, no? Na very expansive. Gusto nila lahat akuin ang buong South China Sea. Kasama na yung ating exclusive economic zone doon sa West Philippine Sea. At sa atin, nag-object tayo dito, pinoprotesta natin ito, tinututulan natin ito kasi hindi po tama ito, illegal po ito as far as the international law is concerned. Ano po ang nagiging role ng DFA para sabihin sa, halimbawa, ay magbigay ng signal sa presidente, away na to? O kaya parang, hindi, kaya pa naming diplomasyahin? O parang hanggang dito na lang natin ang dapat na i-tolerate ito, and then we post something na hindi na under ng diplomatic way of resolving things. Yes. Actually, yung architect ng foreign policy is the president. Siya ang nagdidesisyon, siya ang gumagawa ng polisiya tungkol sa ating foreign policy. At pakikipag-unayan sa ibang bansa at ibang multilateral organizations. Tayo ay tumutulong dito sa pag-implementa, sa pagsasagawa ng mga polisiya na binigay ng presidente. So iba-ibang nagiging direksyon ito, depende kung sino nakaupong presidente. Yes, mayroong mga pagkakaibang direksyon, pero malinaw din sa ating saligang batas, kung ano ang dapat direksyon ng ating foreign policy na sinasabing dapat maging independent, at importante po na at all times na dapat tutukan natin yung proteksyon at pagtataguyod ng ating teritoryo, ng ating territorial integrity at sovereignty at yung ating national interest ay palagi dapat nasa isip ng ating presidente at ng ating Department of Foreign Affairs as far as Philippine foreign policy is concerned. That's the second pillar noong that is the second pillar of Philippine foreign policy, yung pagtataguyod ng pambansang seguridad, yung national security. Ano ang marching order niyo from the President lately, ASEC? Well, so far, with regard to that aspect? Yung aming ginagawa is to implement yung kanyang mga polisiya. At malinaw po, doon yung kanyang polisiya, at sinabi niya na what is ours is ours. So, at sinabi ito niya doon sa State of the Nation address, and that is what we are doing. We are trying our best to defend yan na mahirap at walang trabaho. So kung halimbawa maimbita natin at ma-attract natin, mahikayat natin itong mga big foreign companies to invest in the Philippines, to establish corporations, to construct buildings, ito ay makakatulong para sa ating mga kababayan. Magkakaroon sila ng trabaho at magkakaroon na sila ng sweldo at matutulungan nila yung kanilang pamilya at ang pangkabuhayan natin ay tataas at uunlad yung ating bansa. With this task given, sir, sapat ba ang ating budget para magawa ninyo lahat yung mga parang napakalawak na obligasyon po ninyo? Before you answer that, sir, we'll pause for another break. We shall be right back. Please stay tuned. Thank you.